Problem number 3 for strength of materials, normal stress. The block of weight W in figure below hangs from the pin at A. The bars AB and AC are pinned to the support at B and C. The areas are 800 mm square for AB and 400 mm square for AC. Neglecting the weights of the bars, determine the maximum safe value of W if the stress in AB is limited to 110 megapascal and that in AC to 120 megapascal. Yan. So, meron daw tayong block of weight W na yan, nakahang dito sa pin A. Tapos, it is being supported by bars AB and AC. Okay? Nakapin dito sa B tsaka sa C. Tapos, yung cross-sectional area daw given dito sa mga bars. So, for AB, 800 mm square. Tapos, kay AC, 400 mm square. Yan. So, hanapin daw natin yung maximum safe value ng W. If the stress in AB is limited lang sa 110 megapascal, tapos yung kay AC stress niya lang is 120 megapascal. So, ano yung safe maximum value ng W para hindi mag-fail yung system? Okay? So, hanapin muna natin yung tension dito sa mga bars as a function of W. So, meron tayong tension dito kay AB tsaka kay AC. Diba? So, this is concurrent force system. They intersect at point A. So, pwede tayong mag-summation of forces. So, dapat in equilibrium. So, kung mag-summation of forces tayo in X equal 0, yan, positive if to the right. Okay, itong W, by the way, downward yan. Okay, downward, yung ano niya, direction. Tapos, given naman yung mga inclination nung AB tsaka AC. So, si AC, theta X niya with respect sa horizontal, 60 degree. Tapos, si AB, yung theta X niya with respect sa horizontal is 40 degrees. Tapos, si W is downward lang naman. So, pag nag-summation of force tayo in X is equal to 0, so, itong si AC, I will denote the force acting dito sa AC as PAC. Tapos, the force acting dito sa AB as PAB naman. So, yung X component netong PAC will be PAC, di ba kapag X component, times mo sa cosine, theta X yung magnitude. So, cosine, theta X niya is 60 degree. So, siya is up to the right, so positive. Okay? Next, ito namang si PAB. So, PAB times cosine then, theta X niya is 40 degrees naman. So, si PAB naman is up to the left, kaya negative yung X component, minus. And then, wala namang X component si W kasi vertical force downward. So, yan lang, equate na natin sa 0. So, this will be our equation 1. So, dalawang equation mabubuo natin pag concurrent force system, di ba? Next is, isa namang equation using summation of forces in Y is equal to 0. Tapos, positive if upward. So, dito kay PAC, so, magnitude niya, PAC, times kapag Y component naman, given the theta X, ita-times nyo sa sine, theta X niya. So, sine 60. So, anong magiging sign niya? Dahil up to the right, positive, upward yung yung Y component. Okay, next, ito naman kay PAB. So, PAB times sine, theta X niya, 40 degrees. So, up
to the left siya, so positive din yung y component. And then itong w, ayan, negative na siya kasi downward. Minus w. Then wala na, equate na natin sa 0. So, pwede nyong gawin, i-transpose nyo tong si negative w sa kanan. So, we have PAC sine 60 degree plus PAB sine 40 degrees equals positive w. Equation 2. So, isosolve na lang natin simultaneously itong equation 1 tsaka equation 2. Sige, so kung by manual computation, ang gagawin ko dito, isosolve ko dito sa equation 1, pwede si AC in terms of PAB. Tatranspose ko si negative PAB cosine 40 sa kanan. So, PAC cosine 60 degree is equal to, magiging positive na siya, PAB cosine 40. And then, i-divide ko both sides by cosine 60 degrees. Para ma-cancel. So, bale si PAC is equal to PAB cosine 40 over cosine 60. So, sabihin natin, ito na lang yung form ng equation 1. And then, isa-substitute natin, substitute 1 in 2. So, yung PAC na to, dito sa equation 2, papalitan natin ito. Yan. Sige, kakopy ko na lang. So, itong PAC na to is equal na siya dito. Tapos, naka-times siya sa sine 60 degrees. And then, plus, copy the rest. Ito. Yan. So, kung gusto nating i-eliminate yung cosine 60, i-multiply ko by cosine 60 degree both sides. Yan. So, makakancel itong cosine 60 dito sa first term. So, magiging PAB cosine 40 sine 60 degree plus PAB sine 40 times cosine 60. And then equal to W cosine 60 degrees. If a-factor out ko itong PAB, so PAB times cosine 40 sine 60 plus sine 40 cosine 60 is equal to W cosine 60. Tapos, i-divide natin both sides dito. Ayan. Ayan. So, makakancel natin to dito. Bali, PAB is equal to, so, W cosine 60 degree divided by din ito. Ayan. So, masasolve natin si PAB in terms of W. So, ito lang i-input ko sa calcu. Ito. Okay, so fraction cosine 60, yung numerator. Denominator is ito, cosine 40 times sine 60 plus sine 40 cosine 60. So, ito si PAB. 0.508. 0.508. Tapos, wag niyong kalimutan yung W. Yan. So, ito yung PAB in terms of the W. Para ma-solve naman natin si PAC in terms of W, gamitin na natin tong equation 1.
So, from equation 1, kasi meron na tayong PAB, PAC is, so yung PAB natin, 0.508 W times dito sa cosine 40 degrees divided by cosine 60 degrees. So, 0.508 cosine 40 divided by cosine 60. 0.778 W. 0.778 W. Ayan. So, next is, dahil meron na tayong mga force kay AC tsaka kay AB, magagamit na natin yung formula sa stress. Normal stress is P over A. Force over cross-sectional area. Check natin bawat isa. So, for AB, stress AB is equal to PAB over cross-sectional area ng AB. Diba? Meron tayong limitation sa stress. So, yung given na maximum, yung stress na allowable lang kay AB is 110 megapascal. Tapos, cross-sectional area niya is 800 millimeters square. So, 110 megapascal, substitute natin yung mga values equal, itong PAB, yung nakuha natin is 0.508 W and divided by yung cross-sectional area 800 millimeters square. So, ang mako-compute natin dito is yung W. Okay? Pero, gawin nating standard, yung 110 megapascal equal siya sa 110 times 10 to the 6, di ba? Newton per meter square, kasi mega kaya 10 to the 6. Then equal to 0.508 W. Etong 800 millimeter square, pwede siyang gawing 800 kasi yung millimeter is 10 to the negative 3 meter, tapos naka-quantity square. So, distribute niya exponent, magiging 10 to the negative 6, di ba? Negative 3 times the negative 6. Ay. Wait lang. So, magiging 10 to the negative 6 meter square. Okay? Yan. So, pag sinolve natin si W, maka-cancel natin tong unit na meter square. Diba? Magiging Newton siya. Matitirang unit. So, to solve for W, pwede nyo itong i-shift solve actually. So, 110 times 10 to the 6 alpha equal to 0.508, yung W lagay ko kay alpha x, over 800 times 10 to the negative 6. Shift solve equal. Yan. So, ang exact value ng W is 173,228.3465. Okay, Newton na yung unit niya. So, i-check din natin yung W for AC naman. So, for AC, stress ni AC is equal to PAC over cross-sectional area ni AC. So, yung ano naman, maximum allowable stress lang ni AC is 120 megapascal. Tapos yung cross-sectional area niya is 400 mm square. So, plug in natin. So, 120 megapascal is equal to PAC
kanina na-compute 0.778 W. 0.778 W, then divided by yung cross-sectional area, 400 millimeter square. Yan. So, 120 magiging times 10 to the 6 Newton per meter square equals 0.778 W over 400 times 10 to the negative 6 meter square. Yan. So, cancel si meter square, Newton matitira. Shift solve natin. Sige. So, ulitin natin 120 to the 6 alpha equal to 0.778. Yung W lagay ko kay alpha x. Then, divided by 400 times 10 to the negative 6. Shift solve equal. Bakit hindi niya ma-shift solve? 400 to the negative 6. Shift solve. Yan. So, si W is 61696.6581 Newton. Ang tanong, ano yung maximum W? Kasi dalawa yung na-compute nating W. Diba? Yung una, ito yung para kay AB. Tapos ito yung para kay AC. Anong pipiliin natin? Yung mas malaki or yung mas maliit? Siyempre, para safe, dun tayo sa mas maliit na load. 'Di ba? So, pipiliin natin yung eto, 61696.6581. Kasi kung pipiliin nyo yung 173,228.3465, mauunang mag-fail na dyan etong si AC. Kasi hindi niya nakaya to, yung load na to. Kaya niya lang is 61,696. At the same time, okay na okay pa tong 61,696 dun kay AB. Kasi ito yung na-compute nating W sa kanya mas mataas, di ba? So, therefore, the maximum safe value of W is yung smaller one. So, W is 61696.6581 Newton, or gawin natin kilonewton na lang. So, pag kinilonewton, nyo lang, 61.7 times 10 to the third, so kilonewton. A hollow steel tube with an inside diameter of 800 mm must carry an axial tensile load of 330 kN. Determine the smallest allowable outside diameter of the tube if the working stress is 110 meganewton per meter square, or megapascal din to, di ba? Yan. So, meron daw tayong hollow tube. Ibig sabihin, butas yung gitna. So, yung cross-sectional area niyan, bale, dalawang concentric circle having the same center, di ba? Yan. So, ito lang yung magkakaroon nung applied axial load. Ito, yung cross-section area na to. Yan. Ang given is, meron daw siyang inside diameter of 80 millimeter. So, yung inside diameter, ito yon, yung mas maliit. Kung ito yung center,
Ito yung inside diameter. Let's say, denote natin by D, small d. Siya yung 80 millimeter. Tapos, must carry an axial tensile load. So, yung tensile load na mag-a-act dito is, yung average value is 330 kilonewton. So, yun yung magiging P natin. Okay? Determine the smallest allowable outside diameter of the tube if the working stress is 110 meganewton per meter square. So, yung given allowable stress lang, working stress, is 110 megapascal. So, ang pinapahanap is yung smallest allowable outside diameter. So, ito yon. Okay, ito yung, let's say capital D naman. Hahanapin natin siya para allowable stress is masunod yung allowable stress na 110 meganewton per meter square. So, di ba, ang formula natin is stress is equal to P, force over area. So, meron na tayong stress, 110 megapascal. Meron na rin tayong P, 330 kilonewton. So, sa area, pag kinompute natin yung area kapag ganito, hollow, so, ang area nitong shaded is, ito lang yung magiging cross-sectional area. Diba, simulan natin sa area ng buong circle. Area ng circle is pi r squared. Kaso gusto natin in terms of diameter. 'Di ba alam natin na yung radius is equal sa kalahati ng diameter. So ipa-plug in natin to dito. Bale, area in terms of diameter is pi d over 2 yung r, quantity squared. So area is pi, distribute yung exponent, d squared over 2 square 4. Yan. Or area is equal to pi d square over 4 kapag in terms of diameter. So, using this formula, mahanap natin yung area ng shaded. Bale, area ng shaded is equal sa area ng mas malaking circle with diameter capital D. So, bale, ang area na yon is, using the formula, pi capital D square over 4 minus yung area ng maliit, di ba? So, minus pi, so yung D natin, yung mas maliit, D square over 4. Or kung gusto nyong i-factor out itong pi over 4, common factor, factor out natin pi over 4 times the quantity capital D square minus D square. Yan. So, ito yung ipa-plug in nating formula sa area. Okay? O sige, so substitute na natin. Stress is equal to force over area. So, ano yung stress? 110 mega Newton per meter square. So, 110 pag mega times 10 to the 6 Newton per meter square equal to P, 330 kilonewton or 330 pag kilo times 10 to the third Newton divided by the area. So, ito yung formula natin, di ba? Pi over 4 times, etong capital D siya yung nawawala. So, as is lang muna siya as capital D unknown, D squared, minus, etong D, 80 millimeter square. So, 80 millimeter square. Yan. So, para consistent tayo sa unit,
etong millimeter square, kasi naka meter square tayo dito sa kabila, gawin nating meter square din. 'Di ba? Equal lang naman siya pag kinapi ko. Eto, 'di ba? Equal to sa 80 times 10 to the negative 3 meter. Yan. Tapos distribute nyo lang tong exponent. So magiging 80 square times 10 to the negative 6 meter square. So 80 square times 10 to the negative 6 meter square. Yan. Or ito, pwede nyo nang gawin tong 6,400. 80 times 80, 6,400. Yan. So, pwede nyo nang i-shape solve sa CalQ. So, para hindi mahirapan si CalQ, i-cross multiply na lang natin siya dito. So, ang i-input natin, bale, is 110 times 10 to the 6. Yan. Pi, alisin ko na yung mga units ha. Pi over 4 d squared minus 6,400 times 10 to the negative 6 is equal to 333 ba? 330 lang pala. Sorry, 330 lang. Not 333. 330 times 10 to the third. Yan. So, mako-compute natin dito is, yung unit niya is meter. Okay? So, input 110 times 10 to the 6 times pi over 4 times alpha x. So, yung d, gagawin ko siyang alpha x square minus 64,000 raised to the negative 6 times 10 to the negative 6 alpha equal to 330 times 10 to the 3 to the third. Shift solve equal ayun. So yung d natin is approximately 0.10109 meter na to. Okay? Or in millimeter, 101.09 kasi times 10 to the negative 3 millimeter. Okay? So, yan yung sagot. The cross-sectional area of bar ABCD is 600 mm square. Determine the maximum normal stress in the bar. Yan. So, meron tayong bar. Di ba? Meron tayong bawat section or meron tayong mga axial loads per section. So, pwede natin siyang hatiin as section AB, section BC, section CD. Kasi may mga nakalagay na axial loads. So, hahanapin daw natin yung pinaka-maximum normal stress. So, saan kaya sa portion or sa section dito sa bar ABCD? Dito kaya sa AB, dito kaya sa BC, or dito kaya sa CD? So, malalaman natin yon kapag nakuha natin kung saang section may pinakamalaking axial load na applied. 'Di ba? So, mag-aano tayo? Magpapas tayo ng cutting plane. Isa-isahin natin yung bawat section. Kuhain natin yung internal force. So, pag sinimulan natin dito sa AB, so for AB, pwede tayong mag-pass ng cutting plane, dapat within the section AB.
So, let's say dito. So, madadamay lahat ito kasi dito pa lang tayo sa section AB. So, pag niredraw natin, yan. So, damay lahat yung mga loads. So, dito siya makakat, di ba? Yan. So, sakop niya itong load or actual load dito sa B, which is 25 kilonewton. Tapos, dito sa C, 20 kilonewton. And then, dito sa D, yung 30 kilonewton. Okay? Tapos, dito tayo mag-assume ng direction nung PAB. Okay? So, depende sa inyo. Sige, ano na lang. Tension na lang. Pag tension, away. Yung direction dun sa cut section. Yan. So, magsa-summation of forces tayo in X. Summation of forces in X is equal to 0, positive if to the right. Okay? So, etong PAB is to the left, in-assume nating tension, so negative siya. Etong 25 kilonewton to the right, so positive. So, 25 na lalagay ko pero naka-kilonewton yung final unit natin ha. Ito namang 20 kilonewton to the left, so negative. And then itong 30 kilonewton to the right, positive. And then equal to 0. Yan. So, pag sinip solve natin, negative alpha x, yung AB nilagay ko kay x, plus 25 minus 20 plus 30, alpha equal 0, shift solve equal 35. So, si PAB is positive, 35 kilonewton. So, tama yung assume nating direction. So, tension siya. Okay. So, next naman, dito naman sa section BC. Okay? So, mag-cut tayo. Dito naman tayo, delete ko na to ha. Dito naman ako magpapas ng cutting plane. Yan. So, consider natin itong left, let's say BB naman. Right pala, right portion. So, kapag kinat natin dito, magiging drawing niya. So, for BC naman to for BC. Yan. So, dito siya na-cut. Okay, dito sa portion na to. So, hindi nakasama tong B. Okay, hindi na siya kasama. Ito na lang, ang nasakop is yung 20 kilonewton dito sa C, tapos itong 30 kilonewton. Tapos dito tayo mag-a-assume ng direction nung internal force sa BC section. Sige, assume natin tension na lang. So, pag ganito yung direction, pag tension, away dun sa cut section. So, let's denote this as PBC. Yan. So, magsa-summation of forces ulit tayo in X is equal to 0. Positive if to the right. So, itong si BC, PBC, so to the left, so negative siya. Itong si 20 kilonewton to the left, so kaya negative 20. So, 20 lang yung sulat ko, pero naka-kilonewton siya. Itong 30 kilonewton to the right, so positive 30. Then, wala na, equate na natin sa 0. So, shift solve, negative. So, si PBC gawin kong alpha x minus 20 plus 30 alpha equals 0, shift solve equal 10 kilonewton. So, si PBC is 10 kilonewton. So, tama yung assumed direction na to the left, tension talaga siya. So, next, si section dito naman sa CD. Mag-pass din tayo ng cutting plane. Dito naman tayo mag-pass, yan.
Okay, so consider na lang din natin itong right portion nung let's say section CC naman. So ang magiging drawing natin dyan for CD na tayo, no? Ang matitira na lang is etong 30 kN. Hindi nakasama tong C tsaka B. So si 30 kN to the right. Yan. Tapos ito na yung nakat na section. Okay, dito. A-assume tayo ngayon ng direction sa internal force ito sa section CD. Sige, so tension na lang. Away dun sa cut section yung arrow. So I will denote as PCD. Yan. Summation of forces in X is 0, positive if to the right. So si PCD, negative kasi to the left. So negative PCD. Tapos si 30 kN to the right, positive. Positive 30 na lang muna. Then wala na equate sa 0. So negative alpha x plus 30 alpha equals 0, shape solve. Obviously 30, di ba? So positive 30 kN. So tama yung ating assume direction kasi positive. So tension si PCD. So sa tingin nyo, ano yung magpo-produce ng malaking stress, pinakamalaking stress? 'Di ba? Yung may pinakamalaking applied force dun sa section. Kasi directly proportional yung force sa stress ay yung stress dun sa force. Given na constant naman yung cross-sectional area, 600 mm square, di ba? E di dun tayo sa may pinakamataas na stress ay na force. Saan yung section? Si AB 35 kN, si BC 10 kN, si CD 30. Pinakamalaki si AB. 'Di ba? 35 kN siya. So yun yung magkakaproduce ng maximum stress. So maximum stress is equal dun sa Pmax times area, which is yung Pmax dun sa siya sa section AB, 35 kN. So 35 times pag kilo 10 to the third Newton divided by yung cross-sectional area is 600 mm square. So over 600 mm square. So gawin natin Newton per meter square para Pascal. 35 times 10 cube over 600 mm square is times 10 to the negative 6 meter square. So yung Newton per meter square is magiging Pascal na siya. Ito na lang input natin sa Calcu. So 35 times 10 to the third over 600 times 10 to the negative 6. Yan. Pag ineng natin, yan, mega siya kasi times 10 to the 6. 58.33 mega kasi times 10 to the 6. Tapos yung Newton per meter square, Pascal na siya. So ang sagot is approximately 58.33 megapascal, yung maximum stress.